tayo nga po eh. Tumayo. Worship po muna tayo. Amen? Totoong worship. Amen. Praise God. So, can you play When I Look Into Your Holiness? Amen? So, the Bible says, kapag walang kabanalan, hindi tayo makakaab. Hindi natin nakikita ang Panginoon. So, without holiness, we cannot see the Lord. The Bible says, all have sinned. Lahat tayo makasalanan. Amen? So, may we ask everybody to be in an attitude of worship as we call on the Holy Spirit to be with us para bumaba ang presensya ng Panginoon. Pagka mayroong mga agalit, may pag-inggit, may paghihati-hati, wala ang Panginoon. Amen. So, let's pray that the Holy Spirit will guide us today. In Jesus' name. Amen. Father God, Panginoon, tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sumunod sa iyo. Sumunod sa iyong salita. Hindi sumunod sa aming gusto, Panginoon. Teach us your will and to obey your will.
Sabihin sa Panginoon, the reason I live, oh God, is to worship you. The reason I live is to worship. Bukas natin ang ating mga puso. Bukas natin ang ating bibig sa pagpupuri sa Diyos na buhay. Huwag po natin gamitin ang ating bibig sa pagtaas ng ating sarili. Sa pag-iba sa ating kapwa. Gamitin natin ang ating bibig para magpuri sa Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this is the day you have made, that we can worship you, O God. Forgive our sins, O God. We pray, Lord, restoration upon this congregation. In Jesus' name, amen. Tapakan natin ang Panginoon. Amen? Masarap po ba magpuri sa Panginoon? Amen. So when you come in, you know, there's a presence that you bring in. When you enter a room, there's a presence that you bring in. Pag pumasok kayo sa isang lugar, meron kayong presensyang dala. Na? Makikita sa mga mata because the eye is the window of the soul. Makikita kung anong presensyang dala mo. Presensya ba ng kalungkutan? Presensya ng kabigatan? Presensya ng kapighatian? Presensya ng galit, inggit? Di ba last week, I have preached on the 7 deadly sins. And the last sin is wrath. There is a holy wrath. Yung righteous indignation that the Lord hates. Galit ang Panginoon sa kasalanan. Amen? That is why the Bible says, without holiness, you cannot see the Lord. Kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Panginoon. This the other day, Brother Noel and I were talking. Nung bata ngayon, mahihinang nila lang. Did you see yung isang anak ng sikat na artista na nasa kanya na ang lahat, I'll not mention the name. Sa kanya na lahat, nade-depress pa siya. Bakit? Walang Diyos. So there is a presence. Merong presensya na dapat dala nyo. Yun ang presensya ng Diyos. Patungo sa kung ano yung tama. So ano yung katwiran. Diba? The Bible says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Ang karya ng Diyos ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng kung ano yung kinakain mo. Ano yung iniinom mo. Sabi sa banal na salita, better a meal with little, but with love. Then go into a house of feasting, but with strife. Sa Tagalog, di bali ng saging, basta laming-laming. Kapasok na kayo ng bahay na gano'n? Nakayo ka ng bahay. Ang dami ng pera. Lahat na, ine-exert na yung effort, magluto. Wala ang pag-ibig.
Di ba yun yung topic last month? Sa 1 Corinthians 13, 1 Corinthians 13. Kahit na anong pagpapagal mo rito, walang pag-ibig. Without love, you are nothing. Because God is love. Amen? So meron pong tough love. Ayan. Pag mali, mali. So there are 7 things. Last week, I have talked about the 7 deadly sins. Ano yun? Last. Pagnanasa sa mga bagay na hindi dapat. Ano ba? Kung natatandaan nyo. Greed. Kaswapangan sa kapangyarihan, kayamanan. Ano ba? Gluttony. Dahil sa pagkain. Away-away. Ano ba? Gluttony. Dahil sa pagkain, nagkasakit, tumaas yung HbA1c. Ano yan ang bawal? Gluttony. Ang Diyos, Christian. Ang Diyos, ang tiyan. Ano pa? Envy. Inggit. Ano pa? 4 pa lang yun. Sloth. Laziness. Katamaran. Katamaran, unang-una, magbasa ng salita ng Diyos. Kaya nakikipagtalo ka sa akin kung tama at mali. Nabasa mo na ba? Wala, anong kalooban ng Diyos? So, tingin mo lang, tama. You are sincere. Pastora, I'm sincere. Yes, I am sorry, but you are sincerely wrong. You can be sincere, but you are wrong. In the eyes of God, anong pamantayan? Salita ng Diyos. Unang-una, tamad. Magbasa ng salita ng Diyos. Kaya hindi niya alam kung anong tama mali. Hindi niya alam kung sino ano. Kung saan siya sa lalakad. Ano pa? Sloth? Pride. Tapos na. Last. Pride. Tapos yung ulit. Wrath. Anger. So, yung wrath, because the reason why we are here, para iiwas kayo sa galit ng Panginoon. Okay na, magalit ako sa inyo. Diba? So, inius ko kayo sa galit ng Panginoon. Diba? O galit ng mga Hamas dahil sa mga ugali mo eh. Yung Hamas, sakit-sakitin mong ganyan, pupunta ulo mo. Diba? Nasa bahay kita, sakit-sakitin mo akong ganyan. Diba? Buti na lang di ako Hamas. Praise the Lord. Christian ako. So, in Proverbs, what is Proverbs in Tagalog? Kawikaan. So, meron ako noon booklet, next week bibigyan kayo. Kawikaan para umanlad ang inyong buhay. Sino ba kumunlad ang inyong buhay? Amen. Magkalin mo yung salita ng Diyos, huwag niyong kalkalin yung buhay ng kapitbahay niyo. So, in Proverbs, there are 7 abominations, 7 things that the Lord hates. 7 abominasyon. 7 bagay na ayaw ng Panginoon. 7 things that the Lord hates. Okay, sabihin mo sa katabi mo, abomination. Abomination. Sabihin mo sa katabi mo, ano yung abomination? What is abomination? English kasi, no? So, Tagalogin natin. What is abomination? English translation, an abomination refers to actions, practices, entities that are detestable and morally repugnant to God, often associated with sin and disobedience to divine commandments. Okay? Okay na mag-disobey kayo sa akin. Basta mali yung inuutos ko sa inyo, mag-disobey kayo. Pero, pag tama yung inuutos ko sa inyo, dahil naaayon sa salita ng Diyos, mag-isip-isip ka. Hindi ako pinatayo ng Panginoon dito to scratch your back. Andito po ako para mensahe ng Panginoon, para malaman niyo po kung ano mensahe ng Panginoon sa inyo. Dito sa huling araw, sabihin sa katabi mo, huling araw. Ginera na ng
Iran. Kahapon, sa San Juan, 90 pesos na per liter ang gasolina. Ha? Kaya nyo? Kaya nyo? Magtagutom na. Tapos dito pa lang nagkakagama na kayo. Pastor nyo, naaway nyo. Nag-ahayag ng salita ng Diyos. Ayaw makinig. Ano ba ibig sabihin maging humble? Ha? Hindi. Humble ako. Hindi. Ibig sabihin ng humble, you humble yourself with the word of God. Kung ikaw ang utos ng Diyos, sunod ka doon. Doon na nalaman kung humble ka. So what is an abomination? Ito yung mga gawa natin na karumal-drumal sa Panginoon. So paano malalaman na karumal-drumal ang ginagawa natin kung di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? You know, in the office, I will not obey if it is not according to the word of God. Hindi naman na ako sweldo eh. Hindi na ako alam din. Ang Panginoon nagpapalamang sa akin. Kung gusto ng Panginoon dagdagan ng zero ang pera ko, no? Ginagawa niya. Bakit? Sinusunod ako sa Kanya. Kung gusto rin ng Panginoon, paluin ako. Dahil hindi ko sinusunod dyan. Naman nakakatakot yun. Dahil sa Biblia, may pagpapala sa pagsunod ng salita ng Diyos. May pagpapalo, may pagpapala. Mas maraming pagpapalo, mas maraming sumpa sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Basahin nyo, Deuteronomy 28, there are blessings for obeying God and curses for disobedience. Mga kapatid, magsimula nang sumunod ako sa Panginoon. Sumunod, sunod, 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 sunod. Ang pagpapala. Hindi ko na siya hinahanap. Sinusundan ako. Eh? Amen. Pero pag hindi ako sumunod, kahit hanapin ko, kahit sumipsi ka kay BBM, Duterte, Sara, kahit sino, Gloria Macapagal-Arroyo, sumpara. Walang pagpapala. The Bible says, cursed is the one who trusts in man. Sumpa ang taong nagtitiwala sa tao. Cursed is the one who trusts in man, because when his or her spirit depart, they are no more. But blessed is the one who trusts in God. Huwag kayo magtiwala sa sinasabi ko. Magtiwala kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ako, kinukot ko yung salita ng Diyos. The Bible says, cursed is the one who trusts in man or woman. Nakadepende ka sa tao, hindi ka nakadepende sa Diyos. Dahil pag namatay na yung taong yun, ano na? Hindi ako Diyos nyo. Kaya huwag kayo dumepende sa akin. Paglabas nyo dito, may Diyos. Pag pumunta ka sa CR, hanapin mo ang Diyos. Ano yun? Ang sabi sa salita ng Diyos, ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao. Ang kasalanan ang naghihiwalay ng tao at ng Diyos. Kaya hindi ako makalis sa topic na ito eh. Sabi ng Lord, preach mo kasalanan. Amen? Hello po, brother. God bless. So an abomination refers to actions, practices, entities that are detestable and often associated with sin and disobedience. That's no kami sa Panginoon. Lord, I do not want to disobey you. I can disobey man if they teach me wrong, but I will not disobey you. Amen. So, that is the meaning of abomination. So, ano pa ang meaning ng abomination? Definition and context. Describe things that provoke God's disgust and are considered sinful. Alam niyo ba sa murder, merong provoke and unprovoked?
There are things that provoke God to be angry. Bilang magulang, there are things that provoke parents to become angry with their children. Here in the community, pag may nambabastos sa akin, there are things that provoke me to anger. Ano, binabastos na ako kahit ako, no? Nung araw sa Manila, sikat yung mga pinapakinggan ng sinabi mo kapistahan na sikat. So, 8 years old, pag naglalakad ako, binastos ako eh. Nawang t-shirt, pinunit ko. Palakpakan ko siya. Huwag yung gagalawin yan. Makapangyarihan ang pangalan nila dito. Hindi ako magalaw. Ganon ka, pag anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng galawin. Ha? Kahit i-threaten pa nila ako, bakit? Kilala mo ba kung sino ako? Sabi sa akin, hindi mo alam kung anong kaupaw ko. Bakit? Kilala mo rin ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang Panginoon? Do you know God? You are provoking to anger if you sin. Sabi mo sa katabi mo, do not provoke the Lord to anger. So do you want to know? Sabi mo, 7. 7 things the Lord hates. Amen? Oh. 7, akala ko yung 7 matatapos ko ngayon. Hindi. Sa number 1 lang ako. Ibibigay ko sa inyo yung verse. Tapos pag uwi nyo sa bahay, no? Listan nyo. Saan mga notebook nyo? May mga notebook na ng blanco. Para pag uwi nyo, sulat nyo. Amen? So, 7 things the Lord hates. Proverbs 6:16 to 17. About the abominations of the Lord. Abominations, things the Lord hates. Things that are disgusting to the Lord. May mga online, gusto yung English. Ito na yun. Kasi yung mag-Tagalog. 7 things that are detestable to God. 7 things the Lord hates. Sabi mo, number 1. There are 6 things the Lord hates. 7 things that He detests. Pang-7, karumal-dumal sa Kanya. Ano yung karumal-dumal? Ayan o, yung panghuli. Doon ako sa panghuli. Ha? Kasi dyan ako pinakagalit na galit. Ha? Bilang Christian, kaya tayo naging Christian, para maligtas yung mga pamilya natin. Hindi sila maiwan sa rapture. Ha? Hindi sila maiwan sa tribulation. No, sa gera, hindi sila maipat doon. Yung 7, yun ang karumal-dumal. Number 7, sabi mo number 7. Sa 7 ako magsastart, pero ang preaching ko nasa number 1. A person who sows discord in a family. Ano yung sa Tagalog? Yung tao na nag-aasit ng kakagalit, paghiwalay-hiwalay, naglulubid-lubid ng mga storya para mag-away-away ang pamilya. Diyan galit ang Panginoon. At diyan din ako galit. Diyan ako galit pag binangga ang pamilya ko. O kaya, nag-invento ka ng kwento para mag-away kami. 7 things He detests. Person who sows discord in a family. Kaya dapat magalit ka doon sa mga pinapadala ng demonyo sa pamilya mo para mag-away-away kayo. Para maghiwalay-hiwalay kayo. Para magalit ka sa nanay mo. Para magalit ka sa tatay mo. Para magalit ka sa kapatid mo. Para magalit ka sa anak mo. Hindi sa Diyos yan, mga kapatid. Alam ko yan. Gawain ng Diablo yan. Okay? Oh, so hindi yan pipreach ko.
Pang-pito yan eh. Pero sinabi ko lang sa inyo, yung pang-pito, yun ang karumal-dumal. Doon pinakagalit ang Panginoon. So, pag tinignan nyo ang pamilya nyo, ha? Kaya ang CCF, ang Christ Commission Fellowship, no? Centered on the family. Pag tinignan mo ang pamilya mo wasak. Ang Panginoon hindi nananahan sa inyo. Mag-umpisa ka muna sa sarili mo. Tingnan mo kung ang Panginoon nananahan sa iyo. Kung ikaw pinagmumulan ng division sa pamilya mo, o ikaw, peacemaker ka. Because yung Beatitude says, blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of God. Pinagpala ang Gumagawa ng dahil sa pagkakayapaan. gumagawa ng daan para sa kapayapaan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila. Sapagkat ikaw, minubuksan ang bibig mo. Tapos ang bibig mo, dala, bomba ng Iran. Harapang away-awayin yun nandun. Mga ayos eh, nung dumating gulo eh, di ba? Ang galit ang Panginoon. Tsaka ako matalas dyan. Dito sa community, tatlo ang faction. Mediator ako. Tagapamagitan ako. Ayan ang katubig. Lahat ng legal case, hawak ko. Ang goal ko is to restore. Sabi mo, restore. Yan ang goal ng Panginoon. Magbuklod. Ngayon, si Satanas, meron din nadikain niya. Sumira, magwasak, pumatay. So there are 6 things the Lord hates. 7 things He detests. Number 1. Sabi mo sa katabi mo, number 1, haughty eyes. So sa kawikaan, basahin ko lang sa Tagalog yung kanina, no? In Proverbs 6:16-19. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan. So yun yung topic ko. Pride. Haughty eyes. Tapos yung huli, ang pag-awayin ang kapwa, lagi niyang gustong gawin. Di ba first owner siya parating na lang, parang hindi mo lang buhay niya pag wala siyang kaaway. Mga kapatid, ganyan ako before. Walang pagpapala. Hindi ako masarap nakaaway. Nakakaaway ko, patay na, tsaka makulong na. As the Lord fights for me, I don't boast for myself, but I boast for God. Huwag niyong kakaawayin ng mga anak ng Diyos. The Bible says, touch not the anointed ones. Now, unless kayong tumayo dito, no, mag-preach ka, papakinggan ko kung sinasabi mo sa Diyos o hindi. Review mo ko. Sabi mo, Pastora Malia eh. Papakinggan kita. Pero pag may sinasabi ko sa'yo, patunayan mo sa akin, mali yung sinasabi ko sa'yo, magkakaparik ako sa'yo. Diba? So, yung pinakaayaw at kinasusuklaman ng Panginoon, yung pag-awayan ng kapwa, lagi gusto niya yun ang gagawin niya. Pag nagpunta doon sa kapitan, alam mo ba siya? Chik, 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 chik. Alam mo ba siya? Chik, chik. Oh, pagpunta na doon, bakit ba tayo? Pastora Gloria, ano nangyari sa'yo? Nakausap mo lang siya, no? Chismo sa kapitbahay, galit ka na sa akin. Amen? Amen. So, sige. Number 1, haughty eyes, pride in the Bible refers to an attitude of pride and arrogance, reflecting a heart that looks down on others and resists God's authority.
Ikaw, Pastor Rabina, Pastor? Alam mo? Yung magpastor. Ako nga si Jonah eh. Nakaya pumunta sa Nineveh. Para mag-preach. Yun ang tawag sa akin for now eh. Tanong niyo yung sarili. Anong tawag ng Panginoon sa inyo? Anong tawag ng Panginoon sa inyo? Panalo ka ba dahil tinatawag ka ng Panginoon na bumabad sa presensya niya? Na pag-isip mo sa umaga, bumabad ka sa presensya niya. Huwag mo ibabad mo yung tenga mo sa worship. Ibabad mo yung tenga mo para makinig ng salita ng Diyos. Huwag mo ibabad yung tenga mo sa chismis. Aga-aga eh. Huwag mong bukayin pangalan yung bibig mo. Sa chismis. Puro ka sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, dito lang ako dahil nagdalgal. Pero hit-hit ko yung dalgal ng dagal. Wala akong itong biyahe hanggang sa makawig, dalgal. Wala naman siya sinasabi. Magdadalgalin mo ako. Daldalin mo ako. Sister, ito yung verse na yun eh. Matutuwa pa ako sa iyo. Pero dadalgalin mo ako kasi ganun yung ano mo. Di ba po, ano mo ba? Yung messenger mo pa ako. Tungkol dun sa dumi ng kapwa mo. Yung marinig. Bakit ikaw wala kang dumi? Ako wala rin kong dumi. Pag-isip sa umaga. Lord, salamat. Binigyan mo ako. Ano ba yung mga kasalanan ko ngayon? Kasalanan ko kahapon. Pag hindi ka pumangan ng maaga, di kasalanan na yun sa 7:26. Tama, kapamangan. Ayaw pumangan ng maaga. Ayaw umipit ng higaan. Ayaw umilos. Asa. Asa, penge, noon. Let's pray. You don't submit to God's authority, which is the word of God. The Bible says, 6 days you will work. Trabaho ka. Trabaho sa bahay. Hanap ka ng being productive. Praise God, kung pinipreach ko yun, may tinamaan dito. Nagbago. Sabi mo, bato-bato sa langit. Ang tamaan, magbago na. Amen? Sana na ako doon. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, the meaning of what the eyes describes a person who has an eye gaze on looking down on others. Indicating self-exaltation and disdain for both God and fellow humans. In English translation, it means lofty eyes, proud looks, di ba? Nakita niyo ba yung mga pagtumingin? Kaya ko ha. Ganyan ako kasi naman. Diba? Dahil kasi wala siya. Ganyan o. Tinignan kasi pumasok doon sa office, nakaano lang. Sinilas, t-shirt, naka-shorts. Tapos dami pa ng pera. Babaisyo pala ng 5M. Alam niyo po mga pamilya, mga kapatid. Huwag po kayo mapagmata kasi ganyan po yung suot. Nakago ang kliyente, may amat po sila kasi nilas na pagbukat ang office. Kaya naka-shorts lang. Ay, ganito maglakad. Ang bling-bling meron. Kaya palang utang. Pagdating ng 15 katapusan, ubos na sweldo. Utang nga! Kaya na muna. Wala kang galang dito. Palakpakan ng Panginoon. Ay, namatay. Namatay, Namatay, So, dito tayo. Namatay yung yan na. So, what the eyes indicate spiritual pride. They reveal a heart that elevates itself above God. Kasi pag mayabang ka, no, pinapakita lang yung puso mo, mas itinataas mo kaysa sa Panginoon, tsaka sa kapwa mo. Ako yan. Ako magaling yan.
mo yung sarili mo, mas magaling ako sa kanya. Uy, mga kapatid, meron mas magaling pa sa'yo. Ay, hindi na nila tinataas yung sarili nila. Kasi yung pagiging mayabang, tinataas mo yung sarili mo. Piling mo, mas mataas ka pa kaysa doon sa Diyos na gumawa sa'yo. Ikaw ba yun? So, consequence of pride, Proverbs 16:18, teaches that pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall, showing that arrogance often leads to moral and spiritual downfall. Haughty eyes symbolize arrogance and self-exaltation, a hard condition that Scripture warns against repeatedly. The Bible calls for humility, recognizing God's sovereignty and treating others with respect, contrasting sharply with a prideful attitude that haughty eyes represent. Do you know, if you talk nice to me, I am nice to you. Pero pag binastos mo ako, and you say things against me, okay, next chapter. Pride goes before destruction. Pag mayabang ka, alam mo na yung kasunod nun. Mapanganib yung mayabang. Puwersa siya. Puwersa siya kasi nakadiliman yung kayabangan. No? So the Hebrew word for pride can be seen here as arrogance or self-exaltation. Si Lucifer kasi, si Satanas, siya yung number one example ng kayabangan. Gusto niya maging Diyos. So in Isaiah 14:12-15, the fall of Lucifer is attributed to his pride. Similarly, King Nebuchadnezzar's pride led to his temporary downfall in Daniel 4. So yun yung Sunday school Bible story ng mga kids kanina. Kaya lang kasi late na naayos ni Sister Linda tsaka ni Sister Krisha. Kaya hindi natin natapos yung Sunday school. Pero yung text, yung kayabangan ni King Nebuchadnezzar, dahil sabi niya, ako to, hari ako! Ako to dito! Ako yan! Ako dito! Hari ako to! Ang sinabi ko bilang hari, hindi mababali. Basta sinabi ko, what I say goes! Sabi ni King Nebuchadnezzar. So yabang niya, di ba? So that was his sin. And then what happened to him? The Lord brought him down. What happened to him, Sister Helen? Insanity. Nabaliw siya. So tinaas niya yung sarili niya. Sino mabaliw? Ang tinaas niyo yung sarili niyo. Tigit pa sa Panginoon. Nagmagaling ka, kagaya ni Lucifer, tsaka ni King Nebuchadnezzar. Isa kasi ako ganito ako eh. Nababaliw. Kasi yung kapangyarihan, nakakabaliw yun. Kaya kita mo yung pagka hindi na makaupo uli, nababaliw eh. Baka nagkakamatay. Yung kapangyarihan kasi, nakakalango yun. So, ganun nangyayari kay King Nebuchadnezzar. Parang siyang hayop at nabaliw. So, to keep your sanity, do not be proud. Diba? Yung mga mayayabang, nasa ulo na yung hangin nila eh, diba? Sabi ng tatay ko, dapat ang paa mo parating nakasayad sa paa. Ang paa mo parating nakasayad sa lupa. Ang paa mo nakasayad sa paa. Paa mo nakasayad sa lupa. Kaya yung mga ibang mayayaman, nakita mo hindi mo sila mayaman. Kaya makapagulog, hindi mo sila sa mahirap. Kasi humble sila. Kaya nila sila lalo niya. So, haughty eyes is an attitude of superiority, a disdain for others. So, the story of
Pharaoh also in Exodus illustrates how his Holy Spirit led to the plagues and destruction of his army in the Red Sea. Dahil yung Parao, mayabang din, ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, let my people go. Let my people go. Tantanan mo na yung mga anak ng Diyos. Huwag kang turo ng turo. Touch not my anointed ones. At saka kahit na hindi anak ng Diyos, huwag kang huwag kang mapagbintang. Tingko mo bibig mo. Sabi sa salita ng Diyos, when words are many, sin is not absent. Pag maraming salita, present ang kasalanan. Kapag bumuha mo na yung bibig mo, siguraduhin mo, salita ng Diyos ang lalabas. So God opposes the proud, but gives grace to the humble, as stated in James 4:6. This serves as a caution against self-reliance and arrogance, urging believers to adopt humility. Yung pagiging mayabang, kaya ko naman eh. Kaya ko. Yung kinakaya mo, na, kaya mo mag-isa, yabang mo, kaya mo mag-isa. Hindi ka naman makalakad ka. Isa. 80 ka na eh. 90 ka na. 70 ka na. Ako nga 60. The Lord humbles me. Hindi ko kaya mag-isa, mga kapatid. Kailangan ko mga anak ko. Dito sa church, kailangan ko ng mga workers ng Panginoon. Kailangan ko ng mga prayer warriors dito. Hindi mo kayo mag-isa. Yung pagmamayabang, di kaya ko kahit wala si ganyan. Pride goes before destruction. Pride. So, this is a caution that aminin mo sa sarili mo, hindi mo kaya. Pag na-stroke ka na, kaya mo ba mag-isa? Brother mo yun, hindi kaya mag-isa. Hinahambol siya ng Panginoon. Namin na, hindi ko kaya mag-isa. Lord, kailangan kita, Lord. Kailangan ko si Lynn, Lord. Storya din, nung nakaratay. Hinahambol siya eh. Yabang niya. Alam niya lang ng salita ng Diyos. Amen? Hinahambol siya. Kinalangan niya pamilya niya. Ano niya mga kapatid? Pagka hinapol kayo ng Panginoon, ibinagsak kayo, tinanggal ang kalusugan niyo, kanino kayo tatakbo? Kay Duterte? Nakakulong na sa iyo. Kanino kayo tatakbo? Sa mayor mo? Sa barangay mo? Walang bibili sa iyo. Kanino ka tatakbo? Tutulong sa iyo? Kanino? Sa pamilya mo, unang-una. Kaya invento ng Panginoon ng pamilya eh. Kaya ako, hindi ako naniniwala sa church na hindi nila lang ng pamilya nila. So, being self-reliant is arrogance. If you cannot accept that you need each other, you need each other. The Bible says, as iron sharpens iron, so as we sharpen one another. Kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan mo ako. Ikaw magmayabang na hindi mo kailangan, hindi natin kailangan ng isa't isa. Okay. So in Philippians 2:8, it says there, humble yourself. Because Jesus Christ, humbled himself even in the point of death on the cross. Kung ang Panginoong Jesus nga nagpakumbaba eh. Sabi ng Panginoong Jesus sa Garden of Gethsemane, O God, God the Father, if it is your will, take this cup from me. But, your will be done. Kung pwede, Lord, parang ayoko na kayo mapako sa krus. Pero,
susunod ako sa'yo. Kasi kailangan niya matapos sa krus. Kailangan niya mabayubay sa krus. Kailangan niyang mamatay. Mamatay ng 3 araw at mabuhay ng muli. Kailangan niyang mamatay at itubusin ka sa kasalanan mo. Kasi kahit na anong gawin mo, kasalanan ka eh. Hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. At hindi ka rin kayang iligtas ng kapwa mo. Hindi mo kayang iligtas. Ang Panginoong Jesus lang ang kayang magligtas sa akin. Ang Panginoong Jesus lang ang kayang magligtas sa iyo. So kung ang Panginoon, nakapagpagawang He humbled Himself even to the point of death on the cross, ikaw pa. Hindi mo kayang magpakibaba. So the danger of pride. Pride is a deceptive sin that can lead to one's downfall. It blinds individuals to their weaknesses and creates a false sense of security. So recognizing pride in our lives. How do you recognize pride? Paano mo nalaman kung mayabang ka? Kung there's pride in your life. So sabihin mo sa katabi mo, self-examination. Self-examination. Tingnan mo yung sarili mo. Huwag mo tingnan si Krisha. Huwag mo tingnan si Ellen. Huwag mo akong tingnan. Pag tinignan mo, marami ka makita sa akin di maganda. Pag tinignan mo yung kapwa mo, marami kang nakikita. Tingnan mo yung sarili mo. Kung gaano ka nakalapit sa kalwalatian ng Diyos. So self-examination is necessary to identify areas of pride. This involves being open to correction and seeking God's help to cultivate a humble heart. Sige mo, Lord, ito yung problema ko, Lord. Tulungan mo naman ako. Paano ko ma-overcome ito? So the consequence of pride leads to personal downfall but can also damage relationship and hinder one's witness to Christ. So pag kumayabang ka, madadamage ang mga relasyon mo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, mayabang ka eh. So madamage yung relasyon mo sa kapwa mo. Diba? Tapos, sila ang patotoo mo. Ay, Christian ka ba? Christian ka! Eh, anak mo, hindi mo makasundo. Kapatid mo, hindi mo makasundo. Eh, magulang mo, hindi mo makasundo. Christian ka? Unahin mo na isang bayan mo. Linis mo ng bakulong mo, di ba? Amen? So, yan ang consequence ng pride. Kasi pag may problema ka sa pamilya mo, pupunta ka doon. Tapos sabi mo, alam mo yung asawa ko ganito. Alam mo yung asawa ko ganito. Eh, chismis na. Tapos pag kumalat na, sasabihin mo, chismosa yung pinagsabihan mo. Kasi galing eh. Paano ba naman nalaman niya kung di ka nagkwento? So, yun, Lucifer, siya yung unang root cause ng pride. And then Isaiah 14:12 says that, how you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn, you've been cut down to the earth. You have weakened the nations. So alam mo na, pag ang tao nababalot ng kayabangan, sinasabihan ni Satanas. So in what ways can pride manifest in our daily lives and how can we guard against it? So paano ba nagmamanifesto yung kayabangan sa araw-araw natin pamumuhay? At paano natin poprotektahan yung sarili natin patungo doon? How can we guard ourselves against pride? And how would you know that meron ka na palang pride at hindi sir? So reflect on a time when pride led to a negative outcome in your life. What did you learn from the experience and how it can inform your future action? So malalaman mo, pagka yung kayabangan naghahari sa'yo, may negative outcome sa buhay mo. O, di ba? Sa mag-asawa, kasi ayaw niyo magpatawaran, ayaw niyo mag-humble. O, anong negative outcome? Hindi, wala kayo. Mag-aaway kayo. So, yun yung manipeko ng effects ng pride. So, examples of pride that could lead to negative outcome in relationships. For example,
unresolved issues, resentment, and emotional isolation. So kung may mga issue ka sa sarili mo or sa pamilya mo, galit ka dun eh. Lumalabas, parang kang bulkan. Diba? Kasi may mga issue ka eh. Tapos, nakandi lang sa dali, na-push na yung button, magagalit ka na. Tapos galit ka na doon. Tapos, pag nagalit ka doon, ihihiwalay mo na yung sarili mo doon. I-isolate mo na yung sarili mo. Kaya mga naghihiwalay, kasi galit na ako, hindi na tayo. So partners may become too proud to apologize or admit mistakes, creating an emotional divide and hindering intimacy and trust. So in health, so kanina yan, sa mag-asawa, di ba, pagka may pride sila. But in your health, sa kalusugan mo, pride can lead to overconfidence, overestimation of abilities, poor decision-making, and reluctance to seek help or advice when needed. Hindi, wala akong sakit. Di ko kailangan tulong mo. Ano ba na bawal sa'yo? Yung kain. So, pride yun. Kasi sinasabihan ka na, bawal yan. Ayaw ka rin magpagumbuba. Doon sa mga taong concern sa'yo. Kasi pag may nagsabi sa'yo, concern naman sa'yo eh. She's not you're open to receive good counsel and good advice. If you're not teachable and you're not open to receive advice, then you are proud. Mayabang ka. God will not prosper you. So in finance, ito, marami dito problema sa pananalapi. So excessive pride can lead to a sense of entitlement, causing problems when life doesn't go as planned. It can lead to poor decision-making and disregard for others, which can harm one's reputation and credibility. Oh, so pera. May pera ka. Diba? Yung pera, pag nangawakan mo, pinag-pray mo, Lord, saan na ito pupunta? Yung pera should not be spent on your last. Hindi, gusto ko yun. Wala akong pakialam. Pera ko naman yan. Lahat naman nagsabi sa akin noon, wala silang pera hanggang ngayon. Pero lahat ng nakinig sa akin, dahil ang trabaho ko, kaperahan, maraming pera. Gusto nyo maring wala ng pera, kaya ako? O, parang nagudi. Inabusan ko kahit M. Dinari yun. Nalabos ko na. Ipat mo na yan dito, kasi ano, babagsak ng global. Pera. Tsaka na natin yan, ipart yan, ganito, ganyan. Save na natin yung pera mo. Oh, tapos may sobra kang perang ganito. Oh, ilagay mo yan dito. O, sige, ilagay mo na. Ang bilis ang usapan, matalino eh. Pero na, tapos. Mas malayo pa biyahe ko doon kaysa doon sa pagpirma niya. Bakit? Matalino siya eh. Yung matalino, nakikinig sa matalino. Yung bobo, kaya bobo, hanggang ngayon bobo. Sabi nga ni Otong eh, ayaw ko mapag-usap sa bobo. Nagyayabang ka, bobo naman. The fool says there is no God. Yung bobo, sinasabi nila walang Diyos. Hindi ba naman bobo? Kanino ba galing kayamanan? Sino ba nagbibigay ng kapangyarihan para magkaroon ng kapayapaan? Kayamanan, sino? Ang Panginoon. Ay, yung kapangyarihan ba yun? Yung kataliniwan na yun para turuan ko yung mga kliyente ko para lang sa nilalagay ang pera nila sa ilang years ko yung pinagtrabahuan. Ilang taon na ako ngayon? 61. 23 years old, nasa finance na ako. Kasi ang pera may pakpak. Pag hindi ka marunong umawa, dahil mayabang ka, pag nagkapera ka, sabi ng asawa ko, trigger happy ka. Lose tie here, lose tie there, shop till you drop, shop here, shop there. Yabang mo! Galit ang Panginoon sa mayabang. Pero mo hindi yan sa'yo. Kaya ano mo hindi yan sa'yo? Sa Panginoon yan. Dapat pinapagamit mo yan para lumawak ang harian ng Diyos
Diyos dito sa loob. So bakit ba ginera ng US ang Iran? Nag-aarmas eh. Nag-aarmas ng terorismo. So, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, di tayo apektado. Apektado! Eh, dito sa church. Yung sakit ng isa, apektado lahat. Kaya huwag mo sabihin, hindi kita kailangan. So, how can we guard against pride? Paano natin maproprotektahan ang sarili natin laban sa kayabangan? Recognize pride's deception. Pride trusts on one's own security instead of God's refuge. Pagka niyayabang mo sarili mo, secure na ako. Marami akong pera, hindi ko kailangan ng Diyos. Yung pandemic, nakain mo ba yung pera mo? Wala nang makain eh. Hindi nga mababa yung mga gulay sa Baguio. So God is a refuge instead, a very present help in trouble. So alam mo may pride, pagka inuuna mo yung sarili mo, bago ang Diyos. So what else? Pride inflates position, elevates your nest, while forgetting the giver of every gift. Pag sinasabi mo, mas magaling ako sa'yo, ako gumawa niyan eh. Ako? The Bible says in 1 Corinthians 4:7, who says that you are any better than other people? What do you have that wasn't given to you? For who makes you so superior? What do you have that you do not receive? And if you do not receive, why do you boast as though you did not? Ha? Bakit mas superior ka? Sino ba nagbigay niyan ng mga talento mo? Sino ba na yung mga nagbigay ng kayamanan mo? Sino ba nagbigay ng kalakasan mo? Sino ba nagbigay ng, kapangyarihan mo? Ang Panginoon. Who says that you are better? Who says you are superior? Anong meron ka na tinanggap mo na hindi galing sa Panginoon? Hindi pinagyayabang mo? Sabi mo, bato-bato sa langit, tama na galing. O parang ako lang tinatangahan. Kasi pinagyayabang mo yung sarili mo na ikaw, ganito ka. Ako meron akong ganito. You act superior. Do you act superior than God? Sabi mo sa luma, I don't. What do you have that God hasn't given you? And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift? Lahat ng binigay sa'yo regalo lang ng Panginoon, so why do you boast about it? So pride refuses correction, misreading temporary safety as divine approval. So if you refuse to be corrected, then you are proud. Kasi, pag kinokorek ka, dapat makinig ka. So if you refuse correction, then you are not teachable, then you are proud. And pride goes before destruction. So the pride of your heart has deceived you. Who dwell in the place of the rock? Yun yun. Si demonyo. So, alam mo, sinasabihan ka na ng demonyo, kapag sinabi mo, akin to eh. Akin to. Kapangyarihan ko to. Pera ko to. Wala pa kailang. Practical safeguards against pride. Gusto nyo malalaman paano ano yung gamot sa kayabangan? Cultivate a daily gratitude. Begin and end the day naming specific mercies. Para maiwas ka sa kayabangan, pag gising mo sa umaga, Lord, salamat, hiningan mo ka ako. Lord, salamat sa ganitang buhay.
Lord, salamat, may pamilya ako, may kapatid ako, may magulang ako, may mga kaopisina ako, masaya kami doon, hindi kami nagkakagalit. May kinakain pa kami, hindi pa gera, wala pa yung di pa sumausaw ang Russia at China, wala nyo lang. Asaw-saw na po. Kaya malapit na po. Basahin niyo po Ezekiel 38, hindi po yung origin ko, 38 and 39, basahin niyo doon. So think God allowed for strengths and successes, acknowledging His hand and keep God's sovereignty front and center. Lahat po ng mga pagpapala niyo sa Panginoon, hindi na niyo, malasog kayo, diba? Meron nga ang kalala, ganito na maglakad eh. Nakangiti pa rin. Eh, Pasko nga, diabetic na eh. Mapasok pa rin, nag-drive. Mas pagpusa ko sila. Tulog sa nila kasi tataas ng itsuro ko na pagka. Mas trabaho, mas nandali. Walang excuse ng sakit. Papasalamat siya sa Panginoon. Pagtrabaho pa siya. So, hindi ka makakapagmalaki doon sa Panginoon na gumawa sa'yo. So, para ma-check mo kung mayabang ka, number 1, reverse verses that exalt God's rule. So, in Isaiah 40:22-26, pagka inisip nyo na wala ka, ganyan ka lang sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi dito sa Isaiah 40:22, He spreads out the heavens like a curtain and makes His tent from them. Ayun ang gawin yan. Ha? Nilaladlad daw ng Panginoon sa langit na parang kortina. Yung presensya niya. And He seated upon the circle of the earth, and the inhabitants therefore are as of grasshopper, and stretches out the heavens as a curtain, and spread them out as a tent to dwell in. Para lang daw tayo mga tipaklong. May pangparaan tayo tipaklong. Kumpara sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tipaklong ka lang. Huwag kang mag-imayaman. Diba? Mayamang tipaklong. O kaya, ay, mayabang tipaklong. O kaya, ay, bungangerang tipaklong. Ay, sumbongerong tipaklong. O, ay, maingkiterong tipaklong. Ay, lamanero yung tipaklong. Eh, tipaklong ka lang. Ako nagsabi, no? Sa Biblia. Kumpara mo sa kalakalaan ng Diyos. Ayaw ko mag-mayabang. So, God asked who? Sino ka? Sabi na Panginoon, bakit? Sino ka? Sabi sa akin dito kanina, di mo ba ako alala kung sino ako? Sabi sa akin, di mo alam kung ano kaya ko gawin. Hindi mo ba alam kung sino ako? Babalik ko sa'yo. Alam mo ba, sabi ng Panginoon, kung sino ang Panginoon? Yun ang Diyos ko eh. So, God asked who? Sino ang Diyos mo? Siya yung gumawa ng langit at lupa. Kilala mo ba kung sino ako? Diba? Yung mayayabang. Eh, okay na ngayon mayayabang, sabihin na lang, kilala mo ba kung sino ako? Mayaman yun eh, diba? May kail, magyabang. Eh, wala ka na nga eh. Tapos halang pala kaluluwa mo sa'yo, kilala mo ba kung sino ako? Eh, gusto ko sabihin, kilala mo ba kung sino rin ako? Magiging pangpito ka sa napakulong ko. Eh, mga kanina na, nagpapagawa ng kapilabit sa akin kasi walang pangbayad sa lawyer eh. Ang mga takutin, hoy. Sabi ng Panginoon, kilala mo ba kung sino ako? I mark of the heavens with a span. Ganyan o. I am the God who says, let there be light. Oh, sinabi lang niya, magkaroon ng liwanag. I am the God who has weighed mountains in a balance and the hills in a
of scales. Kaya niyo bang timbangin yung bundok? Kaya niyo? Paano lang yun? Pero Panginoon, kaya daw niyang timbangin ang bundok. Kilala niyo ba ang Diyos niyo? O yung mga Diyos niyo, mga Diyos pa rin ng bato. So, Nebuchadnezzar is the king of Babylon, whose reign lasted approximately, but yung splendor ng kaya niya, construction of the Hanging Gardens of Babylon, expansion of the Babylon Empire. Sabi niya, kilala niyo ba kung sino ako? Sabi ng hari. Eh sabi niya sa kanya, kalala mo ba kung sino ako? Nabalo siya. Huwag nang duru-duruin yung mga anak ng Diyos. Tapos, sasabihin niyo, kilala mo ba kung sino ako? At lalong huwag niyong pagyayabangan ang Diyos. Kasi tipaklong ka lang. Yung pala na naman, yung binasa ko, there are like grasshoppers. Were you able to read that? It's the only time, this is the only time I was able to read that verse. Yeah. So praise God. So I'll not go to Nebuchadnezzar. Kasi balo siya. So the lesson for believers. What is our lesson? You should not take credit for your own achievement. If you have achievement, there was somebody who helped you gain that achievement. Ha? Yung mga malalaking church, bakit ba sila ganun? Somebody helped them achieve. Hindi ka makakabuild ng malaking church. Hindi ka makakabuild ng malaking negosyo, there was no somebody there to help you. And you are not able to build a strong family if you don't work together in love. And you kill pride in the family. You need to help one another. Amen? So ways to guard against pride? By making plans. So mo, when you make plans, pag nagplano ka, sabihin mo, kung kalooban ng Diyos. Ne? Isa-isa ka. Sister, kalibad ka na sa Singapore, punta ka. Kalooban ng Diyos. Alam ko na hindi kalooban eh. Ayaw nila punta ka doon. So ikaw alam ni Lord kung kalooban ka sa kabubunan. Because in James 4:13-16 says, come now, who you say, today or tomorrow we will go to such city. Spending you're there by yourself, make a profit. Whereas why? You do not know what will happen tomorrow. For what is your life? Sabi mo sa katabi mo, what is your life? You are like a vapor. Ano yung vapor sa Tagalog? You are just a mist. Yung pag nag-spray ka ng papa mo, mas mamaya wala na. Para ka lang alimuong. You are just like a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord's will is that we shall live and do this or that. Kung kalooban ng Panginoon, amen? And ways, other ways to guard our heart against pride, stay near the cross. Meditate on Galatians 6:14 that says, boast only in Christ crucified. God forbid that I should glory, saving the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. And as for me, I will never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. So, pinagalingan ko ng Panginoon. Sarili ko ba yun? Kaya ko bang pagalingin yung sarili ko? May doktor. Pero hanggang doon lang sila. Pero pag ayaw, hanggang doon ka na lang, hindi ka nahilinga ng Panginoon sa alam mo pagaling, sa alam mo pagabalik. Kaya dapat, hanggang hinihingahan ka ba, wala ka nang kagalit. Amen?
Intentionally, and then what else are ways to guard ourselves against pride? Intentionally choose and notice tasks. Ano yun? At yung mga Pilipino, pag naglalakad ako sa kalsada, may kalat. Wala bumubulot. Diba? Sarili ba sabi na bago? So kahit na hindi napapansin ng iba, yung mga ginagawa ko, no? Hindi mo na kailangan picture-picturean yan. Eto, ginawa ko. Picture-picturean mo nga kung ginawa mo yan. Hindi mo na kailangan picture-picturean. Post mo pa sa timeline mo. Ito ginawa ko. Ito achievement ko. Ito ginawa ko. Ito, magaling ako. Oh. Hindi nagawa. Nakuha mo na yung katipalan mo sa lupa. Tapos nagyabak ka pa. The Bible says, because Jesus has washed the disciples' feet, you should wash one another's feet. One another. May I wash your feet? Maninis ba yung feet mo? Ano ba yung sabihin nun? This is the way I wash your feet. Wash your feet. Huh? Jesus washed his disciples' feet. Ano ibig sabihin nun? The symbolism of cleansing. If I wash your feet, I correct you. Correct you, Sister Helen. You should not be proud when I correct you. Because I'm washing your feet. I'm serving you in love. Because I'm here to minister the word of God to you. You should receive. Yun yung washing your feet. Because the Bible says in Philippians 2:3-4, but in humility, consider others better than yourself. Each of you should look not only of your own interest, but also to the interest of others. And don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking, look out for the interest of others. And have the same attitude as Christ Jesus. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Si Jesus nga, hindi na sinabi, oy! Ang tatay ko, Diyos ah! Sorry ah. Ayun na, meron ako ano eh. Bakit mama mo ba yun? Bakit papa mo ba yun? Ha? Parang yung mga mayayaman. Papa ko yun ah! Sa mga mo daw, yung mga second generation, yung mayayabang eh. Pero yung mga original na parent na mayayaman, yun yung mga humble. Ay, yung mga second generation. Do you not know sino ba tatay ko? Ay, yung makakilala? You're not doing your job! Sabi ng friend ko na pamper. Si Paldo, hindi naman si Paldo eh. Paldo, magulang niya, yun ang mayaman eh. Siya lang nakiakot lang eh. Second generation, nagyabang. Diba? So, ang Panginoong Jesus ba? Ang Panginoong si Kristo, niyabang ba niya na? Just, tatay ko yan. Gusto mo tawagin ka tatay ko para parusahan ka? Naglagang ka ng kidlat. Di mo ganun Panginoong Jesus, di ba? Tinapa ko ang Panginoong Jesus para sa kasalanan mo. Kasalanan ko, kasalanan niya, kasalanan natin lahat. Are you still there? So sabi sa Pilipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Jesucristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. O diba? Ang Panginoong Jesus nga namuhay bilang alipin eh. Naglingkod sa inyo, nagayugo sa krus. Para hindi ka nakakatapon doon sa dagat-dagat ang apoy. So embrace confession and repentance. How can we protect our heart from pride? Confess.
confess and repent. Keep short accounts with pride that thrives in unconfessed sin. Diba? Lahat tayo meron yan in one way or another. Marami tayong tinatawag kailangan sa sarili. Lalo na pag malakas ka na, yabang mo malakas ka eh. Because in fact, in 1 John 1:8-9 says, if you claim we are without sin. Pagka sinasabi natin, wala akong kasalanan. Pag sinasabi mo kasi, wala akong kasalanan. Hindi ako sinungaling, ha? Kung sinasabi mo, sinungaling ka. Ayun sabi ng salita ng Diyos eh. Pag sinasabi mo, wala kang kasalanan, dinadaya mo na yung sarili mo, at ang katotohanan ay hindi nananahan sa'yo. Alam ba? Mayabang ka. Kasi nasabi mo, ay, wala akong kasalanan dyan, ha? Hindi ako sinungaling. O, ibig sabihin, sinungaling ng Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, pag sinasabi mo wala kang kasalanan, dinadaya mo sarili mo. Ako ba dinadaya mo? Pag sinabi mo wala kang kasalanan, ako ba? Ang katotohanan na hindi nananahan sa'yo pag sinabi mo wala kang kasalanan. Dahil, ang sabi sa Biblia, lahat, all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat ay makasalanan at walang makabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, araw-araw, minuto, pag nagkasala ka sa isip, sa gawa, sa salita, magsisi. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, kapag kinumpisan mo yung kasalanan, siya ay tapat. Papatawarin ka sa iyong kasalanan. If you confess your sins, He is faithful and just to cleanse you and purify you from all unrighteousness. So people who conceal their sins will not prosper. So, you have to confess specific attitudes of superiority as soon as the Spirit exposes them to you. So, ganyan. Sa traffic, ba, yayabang eh, not superior. Pero kahapon nagkakaroon eh. Sorry, sensya na. Tapos. Pero if you don't confess your sins and you're proud, then there'll be chaos. These people who confess their sins will not prosper, but if you confess them, turn from them, you will receive mercy. Proverbs 28:13. And then what else? Welcome honest feedback from trusted believers. So I say, Pastor Loretta, tama ba ako mali? Hindi, Pastor, mali ka eh. Sabi mo. Diba? Ay, so okay, sabihin. Torne, mali yan. Sabi saan sa office at Torne. Okay. Takan mo yan, go mo yan, attorney. Wala na, sumakabal ng buhay ng totoong attorney. Siya legal, ako para legal lang eh. Diba? So, welcome honest feedback from your friends. Yung trusted friend mo. Yung talagang friend mo. May friend ka ba? Kuwawa ka naman, wala akong friend. Well, 61, I have gained true friends that can honestly say to my face, ay yan. Or even with my children, they tell me, mali yan. Mommy. I accept correction, even from my children. That's a sign you are not proud. Hindi ka mayabang if you accept correction. You accept honest feedback. What's your feedback about this? Can you give me an honest feedback? So, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Huh? Mag-ingat kayo doon sa mga sinasabi ng friend ka. Friend daw siya, oh. Ang halik-halik. I love you with the love of the Lord. I'm glad you're here. Pero pag nakatalikod, sinasaksa ka patalikod. Pero yung totoong kaibigan, nasabihin, Pastor Loretta, yung lasyon mo medyo, di pantay. Alam, Pastor.
Hindi siya ma-open. Ano sabi sa salita ng Diyos? Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis, matanganib. Hindi ba si Judas, sinalikan niya si Kristo? Eh ako, hindi ako basta sa papalik. Ano yan, hindi Judas? Nathaniel ay tested. Ano mo pa kayo, ang subukan mo sa oras ng kalibitan nandiyan? Natatandaan ko lahat ng mga nagbantay sa akin sa ospital. Nung may sakit ako. Natatandaan ko rin yung wala. Hindi kami natin, hindi kami friends. Nandiyan ba na yun natin? Yung mga hindi nakikinig sa akin, minsan din na-joke ko lang. Ay, makinig! Oo, di tayo pati! Pero joke lang. Yung ano yun, lightly. Di siya ma-offend. Kasi tapat ang mga sugat ng kaibigan. Ngunit ang halik ni Judas, Balbas, Testas. And then, what else? Give someone permission to challenge your self-promotion and subtle boasting. Pagka binubuhat mo na yung sarili mo kung sabi mo sa akin, Sara Loretta, i-check mo ako pagka medyo binubuhat mo na yung sarili mong bangko. Ha? Because the Bible says, encourage one another as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Sapagkat ang kasalanan ay mapaglinlang. Galing! Nakapag si Brother Noel. Si Lucifer, maganda yung anghel. So, hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng kaldo sa Panginoon. Pwede katanin. Huh? At hindi naman lahat ng parang ganyan. Kaya tanin, ang suplado sa personal yan. Pero iba pala, ang ano pala sa'yo is, ang intention pala sa'yo. Kasi pag may lumalapit sa'yo, dapat tingnan mo kung intention niya sa'yo. Kung concern siya sa'yo. Kung ang concern niya sa'yo is ma-restore ka, friend mo yun. Pero kung intention niya, wasak-wasakin ng pamilya mo, wasak-wasakin yung ano mo, hindi yan friend. O, so what else? How can you guard your heart against pride? Celebrate others' victory. So, pag may nagtatagumpay, congrats ha! Congrats! Congrats, Sister Helen. Napagtagawin mo yung pagkaratay sa karamdaman. Congrats, may award ka pala ngayon, Sister, ha? Hindi yung, congrats, first honor. Hindi yung, trombone. Yung gitera. Dapat masaya tayo dun sa pagtagumpay ng iba. So rejoice when God exalts a brother or sister. That is in Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. So yung naghihinagpis, di ba? Umiiyak, malungkot. Dapat malungkot ka rin para sa kanya. Hindi yung naging miserable yung buhay niya, malungkot ka, malungkot yung buhay niya. So, buti nga sa'yo. Oh, saan nandis doon? Sabi sa salita ng Diyos, pag tinatawanan mo daw yung kapamakan ng iba, the Lord's anger might turn away from you. So, kung tinatawanan yung kapamakan ng iba, so kung napapahamak yung iba, nasa kasalanan yung iba, parang nasa. So, publicly honor their contributions. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. And pay to each person what is rightfully his. That is in Romans 13:7. That is the sign of a humble person. So, April,
Ano na naman, pagbabayad na naman ng tax, laki na naman bayaran ko sa PIR. Pwede ba ako tumakas doon? Hindi pwede. Because the Bible says, give to Caesar. What is due to Caesar? I need to pay my tax. And in our profession, we are the most honest taxpayers. Kahit naman anong gawin ng politiko sa tax ko, wala kang pakialam that this is accountability to the Lord. For as long as I pay my tax. Oh, what else? Remember human frailty. So, para hindi ka rin mayabang, isipin mo rin, ang tao lang siya eh. Tao. Sapagkat tayo tao lamang, nagkakamali din tayo. So, since life is a vapor, you should be forgiving of others' weaknesses. And then, live with eternal perspective. Meditate on future judgment, where every foul dart is the testimony. So, if you remember, the Lord detests all the proud of heart, and be sure of this, they will not go unpunished. Yung mga palalo, yung mga mayabang, sigurado, pag hindi sila nagsisi sa mga kasalanan nila, may kaparusahan. Sapagkat ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Amen? So, store up for yourselves treasure in heaven, not accolades on earth. Diba? Yung mga yaniyabang natin, yung mga ari-arian natin sa mundo diba? Kanina, hindi sa kanil Brother Noel, iwan mo rin naman yan pag namatay ka eh. Iwanan mo lahat yan! Pa pinagtatalunan. Muntik na ang nasigat niya sa Pascal. Susunod, pag wala na yun, kamay na tayo So, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Matthew 6:19 to 20. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo. So, for now, I want us to, that includes me, to repent of all unknown pride. Magsisi kung ano man yung mga kapalaluan o kayabangan na meron tayo sa ating sarili. Because, lapit na pong dumating ang Panginoon. No? As I ask the ushers to please distribute the elements for communion. So, in 1 Corinthians 11:26, it emphasizes that we shall do this until the Lord comes, because this is a remembrance and a proclamation of Jesus Christ's sacrificial death. Ito po ang simbolo ng pagkamatay ng Panginoong Jesus, at ang bawat mananampalataya ay kailangan makasalo sa tinapay at saro na nagsisimbolo ng ito pong tinapay, hindi po ito katawan ni Kristo. Nagsisimbolo po ng it symbolizes Christ's atoning sacrifice and the forgiveness of sins made possible from His death. This bread symbolizes the bread of life, which is the Word of God. Amen? Ito po, nagsisimbolo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay pagkain ng inyong kaluluwa. Ang saro po ay nagsisimbolo ng banal na dugo ni Kristo na ibinuhos niya sa Kalbaryo para sa iyong makasalanan. Because ang kasalanan po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Sister, tinanggap mo na ba ang Panginoon Jesus bilang tagapagligtas mo at Panginoon ng iyong buhay? So bago po tayo mag-communion, I wanted you to lead her in the Lord's Prayer bago po siya mag-communion. Amen? Sige po, let us pray. Sumunod ka sa panalangin sa akin. Sumunod ka sa panalangin,
Sabi mo, Panginoong Diyos Ama, naniniwala ako na pinadala mo ang iyong bugtong na anak na ang Panginoong Jesucristo upang mamatay para sa aking kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ikinukumpisal kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, maghari ka sa puso ko. Banal na Espiritu Santo, palakasin mo ako. Ito ang aking samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Anyway, can you please play a song? Isa lang. A song po. So, while they're playing a song, the early church po kasi has issues with divisions. So, my prayer is, as we partake of the bread, I declare and I bind all assignments of spirits of division within this congregation. I cancel all demonic assignments of division, strife, envy, anger, bitterness in this congregation, in this church, in our household. And I let loose the Spirit of God to restore healing, love, joy, peace, and restoration. This I pray in Jesus' name as we sing. All eyes closed, all heads bowed. Huwag po kayong titingin sa kanan or titingin sa kabila. Isipin niyo po kung ano po yung mga karumal-dumal na ginawa niyo sa Panginoon, laban sa Panginoon, laban sa kapwa niyo, yung mga kapalaluan, kayabangan, yung mga hindi niyo pagsunod sa mga utos ng Diyos, yung mga pagtataas sa sarili, yung hindi paglilingkod sa kapwa, because the Bible says, he who serves is greater than the one being served. Isipin niyo kung paano niyo aayusin ang buhay niyo sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, pagbabad niyo sa isipan niyo sa salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano kayo nakasakit ng kapwa niyo dahil panay ang turo niyo ng mali ng kapwa niyo, pero ayaw niyo i-examine yung sarili niyo. So, this afternoon, I pray that you'll be able to be teachable, not to refuse correction, that you will not be deceived by the devil, that you will not be deceived by your own pride, that you will safeguard yourself against pride, that every day you will cultivate a daily gratitude. Araw-araw, ipagpasalamat niyo lahat ng mga biyayang natatanggap niyo sa Panginoon. Na pag nag-umpisa yung araw niyo at nagtapos ang araw niyo, bilangin niyo lahat yung mga kabutihan ng Panginoon sa inyo. At pagkatapos nun, bilangin niyo pa yung mga pwede niyong gawin sa kapwa niyo na hindi na kailangan ng publicity, na hindi na kailangan i-announce niyo pa sa iba na ginawa niyo yun. Isipin niyo sa sarili niyo kung ano niyo pang pwede niyong gawin sa kapwa niyo na ang Panginoon lang ang nakakakita. Kasi hindi importante makita ng tao, pero nakikita naman ng Panginoon kung ano yung ginagawa mo. All eyes closed. Examine your hearts. And focus your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Thank you, Lord, that your love is greater than our sins. Thank you, Lord, that your love is greater than our pride. Fill this place, oh God, with your most holy presence, that no unclean thing can reside. Fill this store with your most holy presence, that no spirit of division can reside. In Jesus' name,
said in your word, you said in your word, oh God, that without you, oh Lord, we cannot do anything. We acknowledge that all our strengths and our successes comes from you, that you are sovereign, oh God, in this place. I declare in Jesus' name. We exalt you. We exalt your presence. We exalt your rule over our life. We declare your sovereignty in this church. In Jesus' name. Lord, have mercy on us, O God. Ligtas mo po ang mga kababayan namin sa gitnang salangan, O God. I pray for the safety of your children, O God. Spare them from destruction, O Lord. Panginoon, napanalangin namin, Panginoon, yung mga nasa Middle East, nasa Iran, nasa gitna ng gera. Sa kalagitnaan ng digmaan, Panginoon, makilala ka nila ang Panginoong Jesus, na magliligtas sa kanila, hindi lang sa digmaan, na magliligtas ng kaluluwa nila sa walang kapahamakan, Panginoon. I pray for all the families of the Philippines. I pray your hand of protection upon them. I pray Psalm 91 upon them in Jesus' name, O God. I pray their divine will be done, O God. Let your will be done in our life. Let your will be done in my life. Let your will be done. In Jesus' name. You said that it is done. Amen. Praise God. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." You may partake of the bread. And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup, the new covenant in my blood, do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Please partake of the cup. Amen. Amen. Praise God. I pray, O God, as the congregation partakes of your Holy Communion, O Lord, our hope is that we be sanctified day by day, O God, and be ready to keep our lamps burning until you come. As I pray, may the Lord bless you, and may the Lord keep you, and may the Lord make his face shine upon you to take away and convict you and all of us
of the sins of pride in our life. This I pray in Jesus' name. And God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tayo po ay umawi. Praise God. Kaya mo na. Ay. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon.